Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa awa, ipinahinto muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang panguhuli sa mga e-bike, e-trike at iba pang light vehicle sa mga highway sa Metro Manila. Masyado raw mabigat ang multa kaya tigil muna ang paniningil niyan, pati paniniket at pag-i-impound ng mga e-vehicle. Pero pansamantala lang ang suspensyon sa ban para lang mapaalalahanan ang mga driver at rider. Ang tugon ng MMDA sa pagtutok ni Oscar Oida. Literal na nakipaghilaan ng kanyang e-trike ang lalaking ito sa mga tauhan ng MMDA kalagitnaan ng isinasagawang operasyon sa May Quirino Avenue kaninang umaga. Pagpapatupad ito sa ban sa mga e-trike sa mga national roads sa gitna ng usapin sa kanilang kaligtasan. Pero paliwanag ng lalaki, ipagagawa lang daw sana niya ang kanyang e-trike. Kung alam nyo lang ba, tinulak ko yun kasi hindi umaandar yung ganitong gulong. Tinagilid pag ganyan pa ang pagtutulak ko para lang makarating dito. Tapos ganyan lang ang gagawin ninyo. Hindi nyo alam, may diferensya nga yung e-bike ko. Asan ang justice dyan? Nasaan ang katarungan? As a dealer, kailangan po nila bigyan ng tamang serbisyo rin ang kanilang mga customers when it comes to servicing their units. Since ang location po nila nandun po sa pinagbabawal na kalsada, baka maaari po na mag-coordinate sila at mabigyan po sila, let's say, kung paano pong pwedeng dalhin or ma-pick up po through a, let's say, a service ng mga dealerships na ito. Bukod sa Quirino Avenue, sinuyod din ng mga enforcer ang kahabaan ng Taft at Macapagal Avenue. Karamihan naman nahuli dito, pangpasada. Tanggap naman ng iba pang nahuli na bawal nga silang bumiyahe sa lugar. Pero sana daw. Sana po, mapagbigyan naman po kami. Kasi yan lang po talaga ang pagkakakitaan namin. Ulihin po kami. Ano yung pangkakabuhay namin sa mga anak po namin. Kanina, naglabas ng kautusan si Pangulong Bongbong Marcos para bigyan ng palugit ang mga e-trikes at e-bikes. Bawal pa rin sila sa mga pangunahing lansangan. Ang pansamantalang ipinatitigil lang ng Pangulo ang paninikit, pagpapamulta at pag-impound sa mga sakyan sa loob ng isang buwan. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na rin, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nilang gawin. Sabi pa ng Pangulo, kung paparahin man daw ang mga e-trikes at e-bikes, ito ay para paalalahanan lamang sila at ituro kung saan maaring dumaan. Paalala ng MMDA, ang pagbabawal sa mga e-trikes at e-bikes ay bilang pagsasaalang-alang din sa kaligtasan ng mga motorista. Ang mga e-trikes, ang mga e-bikes or mga pedicabs po, yung build structure nila ay hindi naman po meant na makipagsabayan sa mga four-wheel vehicles, sa mga SUVs or even mga buses po natin. So ang gusto natin iparating sa publiko na gumagamit ng itong mga alternatibong transportasyon is we are concerned of their safety also. Dahil hindi naman po maaari na we sacrifice yung road safety ng ating mga motorista just for the convenience. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.